Naniniwala ka na hindi forever yung fame. Wala pong permanente sa mundo, boss. Napaka-creative ng paggawa ninyo ng mga skits eh. Paano nyo nagagawa ni Dominic ng natural yung mga act ninyo? Yung biroan namin, boss, kahit walang camera, ganun kami. Pag umacting kami, hindi namin iniisip na may camera. Kasi nahihiya kami. Lalo na pag nagsushoot kami, tapos may mga tao, hindi kami nagsushoot yun. Aantay namin sila mga halos bago kami nag-shoot. Gusto ko rin boss mag-artista dati. Dati nag-audition kayo. Oo, boss. Alas 5 pa lang po ng madaling araw, kasama ko si mama. Pupunta kami ng GMA. Tapos boss, palagi akong umuwi nga, di ako natatanggap. Nagmakaawa ako dun sa ganda. Boss, baka pwede niyo ba ako mabigyan ng isa pang chance? Gagalingan ko po, sabi ko. Siguro 5 beses ako nag-audition lahat po. Hindi ko natatanggap, boss. Hindi ka pinalad sa mga audition mo, na-reject ka several times over sa TV. Pero sa social media, ikaw ang nag-iisang malupit. Totoo ba yun that laughter is the best medicine? Yes. Yun na lang po talagang pinaka-the best na medicine para sa amin. Kasi tatay ko rin po, maloko rin po tatay ko. Komedyante rin. Oo, doon po ako nagmahal sa tatay ko. Nature mo no? Kumbaga, natural mo yung mga act na ginagawa mo sa social media. May script ba ito? Wala, boss. Paano man to nagagawa? Nagagawa ako siya, boss, kasi hilig ko siya, boss eh. Gusto ko rin, boss, mag-artista dati. Oh? Kami nila Dominic, kasi gusto rin namin dati nga sumali sa Talentadong Pinoy. Pero hindi para sa pagpapatawa. Sasayaw kami. Ano sana mag-audition kami sa Talentadong Pinoy. Ano nangyari? Dito kami napunta sa Tarantadong Pinoy. Yun ang nangyari sa inyo. Ito ang kinalabasan. Kahit ganoon po yung nangyari, masaya po kami sa kung ano nangyayari ngayon. Oo, kasi yung mga content ninyo ang nagsisilbing libangan, lalo't-lalo na ng mga taong, syempre, lahat naman ng tao may problema eh. Pag napanood na yung nag-iisang malupiton sa social media, nawawala yung problema nila, na-entertain sila for a while, di ba? Ang gusto ko maintindihan ngayon, ano yung hugot ni Joel? Kasi this is the other side, no? Alam nila na nakakatawa ka, alam nila na entertaining ka, pero ano ba ang background? Saan ang galing ang isang malupiton? Gusto ko po makapagtapos talaga ng pag-aaral. Gusto ko maging lawyer, pero hindi ako gusto ng lawyer. Totoo yun, boss. Gusto ko maging lawyer, pero parang ayaw niya sa akin eh. Oo. Unang-una, wala akong pampaaral. Pangalawa, hunghang ako sa school. Kahit turuan mo ako, boss, kunyari, teacher ka, nakatingin lang ako sa'yo, pero wala sa'yo yung utak ko, nasa labas. Nasaan yung utak mo? Sa kagaguhan, boss eh. Totoo po. Gusto ko po mag-aaral. Hindi po kaya ng magulang ko, hindi po kaya ng tatay ko, ng mama ko. Which is, naiintindihan ko po sila. Naiintindihan ko po yung sitwasyon namin. Kayo talaga mahirap sa buhay. Sobra, boss. Saan lugar? Sa Dasmariñas, Cavite po. Anong trabaho ng tatay mo? Tricycle driver po. Nanay mo? Vendor po ng mga sigarilyo, ballpen, mga Oo. ganun sa Libertad. Minsan po, yun, sumasama-sama po kay mama sa pagtitinda niya. Tuwing gabi, pupulutin namin yung mga plastic bottles. Yun po, iuwi namin yung kalakal din po yun, sayang. Magkano nyo nabebenta yun? 100, 90, mga ganun, 70. Pero bilang isang bata na laki sa hirap, talagang masiyahin na kayong mga bata na. Opo, masaya na po kami. Masaya po kung ano meron po sa amin ng dati. Pero mas sumayo po ngayon. Paano ka pinalaki ng mga magulang mo? Pinalaki ako ng mga magulang ko, boss, na may takot sa Diyos, boss. Marespeto ko sa kanila. Sobrang pinapahalagahan ko sila. Hanggat nandito pa sila sa tabi ko. Kasi maraming mga nai-entertain sa'yo na tao. And nagugulat sila eh. Napaka-creative ng paggawa ninyo ng mga skits eh. Ako ini-imagine ko pa lang, parang napakahirap niyang gawin. Pero kayo nagagawa niyo ito ng natural. Paano niyo nagagawa ni Dominic ng natural yung mga act ninyo? Yung biroan namin, boss, kahit walang camera, ganun kami. Pag umacting kami, hindi namin inisip na may camera. Kasi ginagawa namin to, ganito. Hanggang sa na-improve ng na-improve. Hindi Yes. namin alam na may mga nagko-comment na, nag-improve na kayo, gumagaling na kayo. Kasi yung una wala rin, nahihiya kami, mahihiyain kami. Lalo na pag nagsushoot kami, tapos may mga tao, hindi kami nagsushoot nun. Aantay namin sila mga halos bago kami mag-shoot ng Colowes TV. Inaakala nyo ba na ito ang magbibigay sa inyo ng financial stability kahit papaano itong ginagawa ninyo sa social media? Wala, boss. Gusto lang namin magpasaya. Hindi namin iniisip yung fame, pera, yung followers, views. Wala pong pakialam dun. Gusto lang po namin makapagpasaya. Kasi syempre, pandemic, ang daming problema, ang daming maibsan namin yung ano nila, kung ano man dinadala nila. Nabanggit mo rin na dati nag-audition kayo. Oo, boss. Ilang beses na rin po ako nag-audition sa Wawawin. Anong aktang gagawin mo sana? Kumakanta ako tapos nagbe-beatbox ako. Alas 5 pa lang po ng madaling araw, kasama ko si mama. Pupunta kami ng GMA. Yun, nanguta lang kami ng pamasahe. Tapos boss, palagi akong umuwi nga, di ako natatanggap. Sabi ko na, hanggang sa nagmakaawa ako dun sa ganda. Boss, baka pwede niyo ba ako mabigyan ng isa pang chance? Baka kaya pa po. Gagalingan ko po, sabi ko. Hindi po pwede. Hindi ko pa alam kung ano. Sabi ko, sige po. Baka po sa susunod matanggap na ako. Siguro 5 beses
besa ko, nag-audition, lahat po yun. Hindi po ako natatanggap, boss. Pero you know within yourself na sa sarili mo na kahit papaano meron kang ibubuga. Opo, boss. Ang iniisip mo nun, kaya ka nag-audition, meron kang po pwedeng maibahagi. However, hindi nila nakikitaan ng potensyal ang isang Joel noon. Kwento mo nga sa akin yung hirap ng pagbila, paano yung sinasabi sa inyo specific na mga direktor, ng mga nagpapa-audition, ano yung mga specific situation na hindi mo talaga makakalimutan na mismong word for word na sinabi sa'yo. Nakapila po kami doon. Siguro alas 5, alas 4, nandun na kami. Mag-antay kami hanggang alas 9, alas 10, umaga. Kasi nakapila na. Next, tinawag na ako. Anong gagawin mo? Ano po, kanta po sa beatbox. Hindi ko po alam kung anong qualification nila eh. Kasi yun lang naman pinagawa nila sa akin. Wala naman silang tinanong sa ano. Kasi yung category nila, yung mga chinito, na mga na mga may talent yun. Yung ginawa ko. Tapos di ko alam, ba't hindi ako nakuha? Habang palabas po ako ng sabi, hindi po kayo nakapasok. Tumitingin ako sa gadget. Boss, baka pwede pa po makasubok. Ang layo pa po kasi namin. Hindi, wala talaga. Hindi namin maano yun kasi sila nagdidesisyon yun. Ang gusto mo talaga sa buhay is gusto mong i-showcase yung talent mo. And probably, iniisip mo nun, na baka ito yung mag-ahon sa amin sa hirap. Totoo po. Kasi nakikita ko si mama, si papa, nahihirapan sila sa buhay. So, ibig sabihin, ang talagang pinaghuhugutan mo, mahal na mahal mo yung mga magulang mo. Sobra po. Lahat gagawin mo, mabigyan lang sila ng maginhawang buhay. Kasi po, alam ko po yung hirap nila eh. Minsan sumasama ko sa kanila sa pagtitinda ni mama, sa pagtitricycle ni tatay. Nakikita ko lahat yun, boss eh. Gusto ko masakulayan yung boss, yung paghihirap nila na yun. Kaya sabi ko, pag binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na kahit pa paano mabigyan niya ng konti. Kung ano yung gusto nila tatay, ibibigay ko nila mama. Lahat. Lahat, boss, hanggat kaya ko, boss. In-honor ko sila, sobrang mahal na mahal ko sila. At kaya ka pinagpapalang yan. Dahil napaka mapagmahal mong anak. Na itong mga ginawa mo sa buhay mo, bunga ito ng biyaya sa iyo ng Panginoon. Dahil ang nakasulat sa Biblia na kapag ka minahal mo ang iyong mga magulang, may kapalit itong pagpapala dito pa lang sa mundong ibabaw. Naniniwala ka ba ron? Opo, boss. And ngayon yung mga entertainment na ginagawa nyo, mga comedy act, comedy skits, kumikita ka na kahit papaano. Opo. Alam niyo po yun eh, imagine ko lang dati talaga. Ano kayo, mailabas ko sila mama. Makakain kami sa labas. Parang panaginip. Parang imposible. Nagagawa mo na ngayon. Tapos pag nagagawa kayo, parang ako nananaginip, nampas ko yung sarili ko, kinukurot kami, Lord, ito ba ito? Minsan kinakausap ko yung sarili ko, Lord, salamat po. Kasi ito lang naman po yung iniling ko sa inyo, pero grabe yung binigay niyo. Kaya kung ano po meron po kami, boss, sobrang papasalamat po kay Lord. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Kasi sanay naman po kami nung wala. Ngayon, nakakaangat-angat na. Kahit papano, maganda na yung kinalalagyan ng buhay nyo ngayon. Anong gusto mong sabihin dun sa mga nag-reject sa'yo? Salamat. Salamat kasi ginawa kong motivation yun para mas galing yung ito. Ngayon, may mga na po, may mga nag-chat na po sa akin para i-feature nila ako sa TV. Oo. Ano po, parang Hindi ka pa rin makapaniwala. hindi pa rin. Na ito, ang alam mong direksyon, pero hindi ka pinayagan ng Diyos na dyan dumaan. Ipinaraan ka dun sa kabilang side. Ang ending, mas maganda pala yung plano sa inyo ng Diyos. Hindi ka pinalad sa mga audition mo, na-reject ka several times over sa TV. Pero sa social media, ikaw ang nag-iisang malupito. Thank you po. Nakikita ko ngayon sa social media, marami kayong channel eh. So merong malupiton, Colocas TV, Malupiton, Happy Friend. Ayun, may Arit, sila Awot, Ragbudoy, Mabaiton, Renz Official, Paul Vlogs, Don Pagong. Lahat po yun, mga kagrupo ko yun. sino pinaka-leader? Ako po. So ngayon, dahil ikaw ay kahit papano kumikita na sa online, sa social media, ano ang naging impact mo dun sa mga kasama mo at saan mo sila nadala? Dati kasi nagsiselebrate kami, tinapay tsaka juice lang. Ngayon, Ngayon boss, pwede na kami magtinapay tsaka kape. Ngayon boss, pwede na kami kahit pa paano, lumabas-labas. Makakain ng gusto namin. nakakapag-steak na kayo. Oo boss, nakapag-steak na kami. Kala namin, sobrang mahal. Sakto lang po pala. Pero dati, sobrang mahal po talaga nun. Kakain ako ng steak, titignan ko yung presyo. 4 days ko na to. Ayoko na lang yan. Siguro pag nagkapera-pera na lang ako, kakain ako yan. Sa Colocas TV pa nakakatawa na nakakapagpundar sila ng kung ano-ano man. May mga kotse na rin yung iba sa inyo, no? Yung iba po. Si yung iba Dominic may nakabili kotse na, motor. no? May kotse rin po. Anong kotse ni Dominic? City. May motor na si Lahat may-ari, po di may ba? motor na eh. Nakabili na sila ng mga motor. Opo, lahat po. Kasi po, sorry hindi po kami flexer sa SOCMED. Wala kami makikitang binibili namin na ganito. Wala kami makikitang namimigay kami ng ganito. Tumutulong kami ng ganito. Bakit? Ayaw namin pakita sa tao, boss. Ayaw namin nakikita ng tao yung magpe-flex, yung mga ganito. Bago ka ba naging komedyante sa social media, may mga naging past work ka ba? Ang dami po. Ano naging trabaho mo? Una, nagtrabaho ako sa press katunan, sa mga sardinas. Ano ginagawa mo ron? Naglalagay ako ng label. Nagbabagsak ako ng mga sardinas. Hihimay ako ng tuna. Tapos, sa Yazaki, nagtitape ako ng mga wire. Tapos, may na-realize ako. Tapos, tumingin ako sa paligid ko. Sabi ko, wait, dapat nag-aaral ka eh. Ba't ka nandito? Di ba, okay lang yan. Darating din yung panahon na, paano,
baka bigyan ka ng spotlight ni Lord. Pero naiintindihan ko eh. Kasi wala kayong pera. Opo, naiintindihan ko po yung sitwasyon namin. Bukod doon sa Yasaki Torres, Nag-ano po ako, nag-time zone. ang ginagawa sa time zone? Customer service attendant ako doon, yung sa counter. Naglo-load sa mga card nila. Yan ang trabaho mo. Yan pa yung trabaho ko. Bukod doon, ano pa? Nagtrabaho po ako sa Bicol, motor shop. Alam niyo po, sobrang nalulungkot ako nun. Bukod sa mapapalayo ako sa magulang ko, kay Joy, sa mga tropa ko. Ako lang mag-isa doon, nagtrabaho ako doon ng ilang buwan. Anong kinakausap ko? Mga gulong. Tapos minsan dumadating sa time na umiiyak ako sa gabi. Pero no choice ako eh, kailangan ko gawin to eh. Parang sumusubok ako ng sumusubok, boss, hanggang sa tumama. Suntok ako ng suntok, kung ano tamaan dito yun. Kasi wala namang mawawala eh. Correct. At least nag-try ka. Kaya umpisa pa lang po, boss, binibigay ko agad yung best ko. Para sa huli, wala akong pagsisiyan. May mararating ka sa buhay. As long as sa lahat ng gagawin mo yung pinaka-best mo. Yes. At syempre, kasama mo si Lord. Number 1 po yun. Tapos, boss, ito bago mag-pandemic, boss, nag-apply ako sa Apollo. Mga sumasayo na lalaki. Oh? Totoo, boss. Na-reject ako doon. Sabi niya, ang taba mo. Alis ako. Lipat ako sa kabila. Saan naman? Sa Whitebird. Whitebird? Boss, tinanggap ako. Alam, gagawin ko doon, boss. Sasayaw ako. Gusto ko sana applyin waiter eh. Ganun gusto niyang pagawa sa akin eh. Yung manager doon na bading. Sabi niya pa sa akin, nakikita mo yung mga motor na yan, mga kotse. Hindi sa customer yan. Sa mga ano namin yan, trabahador namin yan. Sabi niya, yung nainggan niyo ako. Kung hindi nagka-pandemic, boss, ando na ako. Siguro nagsisinayaw sa'yo na ako doon, nakabrief ako. Pero tinan mo, boss, yung binigay ni Lord, hindi niya ako dinala doon eh. Correct. May maganda po na idulot sa akin yung pandemya. Kasi walang trabaho lahat. Nasa bahay lang kayo eh. So doon, binidyo nyo yung mga ginagawa nyo. Opo, doon namin binidyo. Ang boring, tara ano tayo. Gawa tayo video, pasaya tayo kahit paano. Makatulong tayo sa mga na-stress or depressed. Ganun po yung pakay namin. Sumikat talaga kayo 2020, no? 2020 po kami nag-start. Pumutok yung Colocos, mga 2021, 2023. Anong video ang nag-hit sa inyo? Yung ano po, Dayo series, yung face to face, yung lip tap, yung flip tap po, yung ginagawa namin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po. Yun. Tapos, hanggang sa nagbukas uli ako ng panibagong pinto. Ano yun? Yun nga po, naggumawa ako ng sarili kong page. Kailan mo binuksan yung malupiton? 2022. Kasi iniisip ko po, boss, kung nandito lang tayo sa box na to, wala, hanggang dito lang tayo. Wala tayong kawala dito. Kaya sabi ko, magtiwala kayo sa akin. Hindi ko alam mangyayari, pero magtiwala kayo. Mali natin gumana. Wala namang makakala. Hindi naman ako halo sa grupo. Yan po. Inintindihan naman po nila. Tapos gumana ako hanggang sa nakikilala ni Malupiton. Hanggang sa labasan na kayo dyan. Nakubas na rin sila sa box nila. Ayun, naggawa na rin sila ng kanya-kanya. Pero ikaw ang pinakasikat sa kanila eh. Bakit hindi ka nalang mag-solo? Kung sa kaya ko. Pero sila yung kasama ko nung wala ako. Nagugutom kami, magkakasama kami. Pag andyan na yung pagkain, kakain na kami lahat. Sama-sama pa rin kami. Kasi sila yung kasama ko nga, na magutom. Sila din yung kasama ko kumain. Gusto ko sila isama sa lahat. Ikaw ba, ang pangarap mo lang talaga maging entertainer? Ay, opo, gusto ko pa talaga mag-entertainer. Pero bukod po doon, gusto ko pa dumating sa point na magkaroon pa ako ng negosyo na pang long term. Negosyo. Yung hindi ko na kailangan umasa sa SOCMED. So naniniwala ka na hindi forever yung fame mo? Wala pong permanente sa mundo, boss eh. Kaya alam ko po yung darating yun. Pero bago dumating yung araw na yun, minatanim na ako na puno na. Dati ang venue lang para sumikat ka, talagang TV. Mag-audition ka, pipila ka ng mahaba, sa tirikan ng araw, gagawin mo lahat para sumikat eh. Anong masasabi mo sa pag-evolve ng social media ngayon na pwede ka na maging celebrity as long as mayroon kang angking talento? Sa ngayon kasi, boss, as long as may talent ka na meron kang ginagawang kakaiba, mapapansin ka nila, boss eh. Kaya siguro nandito kami. Nandito yung Colocos TV, nandito sila Malupiton, sila Ruben. Baka may pinakita kaming kakaiba. Pero yung rap ninyo, sinong nakakaintindi nun? Sabi ko nga, boss eh, sa mga nakakaalam ng kanta na to, huwag nyo na kami sabayan. Kasi mahirap kami masabayan, boss, yung mga ganong kanta namin. Kahit ako, hindi ko naintindihan. Kanta namin yun, ha? Ang galing na pasikat niyo yung Cash G, no? Di ba, boss, si Flow G? Ah. Pag binaligtad mo yung G-Wolf, baligtad mo yung Cash G. G-Cash. Cash out, boss, malaking pera to. Kaya dun sa mga may negosyo dyan, kung gusto nyong kunin na brand ambassador si Joel, tignan nyo na lang yung pagmumukha niyan. Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Ito, pinaka sumikat talaga na video nitong mga recently, no? Gustong-gusto ko yung ginaya mo yung Bini. Paano mo na naisip yun? Ganito yun, boss, yung nangyari sa Bini. Meron kasi akong promotion sa Pampanga. Bar yun, bar. Yung flow talaga ng yung gagawin namin. Kunyari, ililibre ko siya ng bar. May papakilala ko sa kanya na chicks. Ako rin yun. Yung chicks na yun. Boss, sumahanap ako ng wig. Pumunta ako sa SM. Nakita namin yung kulay red. Sila Diyos and Dre, Will. Anong Will? Red, tapos gaya mo si Bini Mika. Tama, Dre. Yun yung kinuha ko. Tapos yung pinaliwanag ko, kilabon ko anong mangyayari. Sakto kasagsagan ko ng yung pagputok ng Bini. Ayun, nakasabit ako kupal. Salamin, tatakdang para. Okay, mga ang saya-saya, ang sarap ng kopi ko. Ano pala yun? Bawat araw mas sumasaya.
Sa Islang Pantropiko. Oo. Sa isla pala yun, Islang Pantropiko. And dinig Ayun mo. yung pagkakarinig ko. Ayun yung kinanta ko. Yung impersonation ba talagang nature mo na alam mong kaya mong gawin yun? O recently mo lang na-discover? Ako po hindi talaga ako marunong kumanta. Alam mo yung narinig ko lang yung kanta, ginagaya ko siya. Kaya siguro kahit papaano marunong ako kumanta. Kunyari, yung sa malaking boses, ginagaya ko yung basta papalalimin ko boses. Paano? I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. Malit naman. Paus ako, boss eh. Nakasigaw ko kasi ito nung nag-rap ako. Alam mo naman, artist. So, ginagaya mo lang? Oo, boss. Dati nga, kaya ko yung boses ni Michael Jackson, boss eh. Kinakanta ko yung Man in the Mirror niya, yung You Are Not Alone. Marunong akong manggaya. Magaling ka kumopya. Yun. Nung nakaraan, naging abogado ka, no? Abogado ako. Naging engineer ka. Engineer, si Engineer Norpek. Baka may papayos ka na bahay. Ayusin ko ngayon yan. Naging doktor na rin ako, boss. May akong stethoscope ako. Inhale. Exhale. Oh, mabaho yung bibig mo, ha? Re-resetahan kita ng toothpaste. Alam mo yung ganun, boss? Kusa-kusa na lumalabas sa bibig namin. Walang script yun. Wala, boss. Wala talaga. Ang random. Kaya kami natatawa minsan eh. Kasi hindi ko alam ibabanat mo eh. Hindi mo alam ibabanat ko. Eh, yung galit-galitan. Ang galing mo dun eh. Bibili mo ba to? Ang galing mo rin, no? Yung galit-galitan talaga yung bentang-bento sa iyo, eh, no? Yung, ano ba tawag doon? Malupitong core. So, ikaw, alam sa social media na nagpapatawa ka talaga. Ano yung mga hindi alam na mga follower mo na istorya ng buhay mo? Yung kasagsagan ng bossing na content. Doon ko nalaman na buntis din si Joy. Oo! So, magiging tatay ka na. Dapat po. Pero ano nangyari? Inalagaan ko si Joy. Anong pinaglilian niya, binibigay ko. Tapos nung dumating yung 2 months, pina-check up namin siya. Wala raw heartbeat si baby. Hindi pa ako naniniwala no na ako nagdadrive eh. Ako yung nagdadrive. Ang sakit po pala, sobra. Actually po hindi ko po siya sinokmed eh. Pero yung mga araw na yun, gumagawa pa rin ako ng video. Nagpapatawa ka pa rin. Nagpapatawa pa rin ako, boss. Kahit durog na ako, boss. Ano pagkatapos ng video ko, gawin ko yung video na yun. Pupasok ko sa kwarto, umiiyak ako. Dapat 7 months yung baby namin ni Joy na nasa tiyan niya. Dapat November, manganganak na siya. Kino-comfort ko si Joy na, baka hindi pa to yung time. Pero sobrang nadudurog ako, boss. Ano ang gusto mong sabihin sa Diyos na nangyari sa iyo? Baka hindi pa po time. Baka kung sakaling matuloy si baby, baka may sakit siya, may problema. Baka kung ano pa mangyari kay Joy. Kaya unti-unti ko po siya natanggap na ganun po yung nangyari. Ayoko lang siya isokmed eh. Ayoko na makita nila na durog ako. Gusto ko makita nila palagi. Masaya akong napatawa ako. Nagpapatawa ka sa harap ng camera pero sa likod nito ay may pinagdadaanan ka. Kung ako makakapagpayo ako sa'yo, okay lang ba? Opo. Everything happens for a reason. Totoo po. Tama ka eh. Probably, kung natuloy yung pagbubuntis, baka maaaring mas malaking problema ang idinulot nito. Kasi minsan, hindi natin alam kung bakit nagiging ganun ang nangyayari sa buhay natin. Diyos lang ang nakakaalam nun eh. So dahil mas alam niya, sometimes yung misdirection, it is a redirection. Baka dinadala ka lang sa ibang path. Baka gusto ka niyang dalhin sa ibang panahon na darating ang panahon, bibigyan ko kayo ng anak. Pero sa mga panahon na ready na kayo financially, sa mga panahon na ready na kayo bilang nanay at tatay, sa mga panahon na sigurado ko na may iingatan ninyo itong regalong ibibigay ko sa inyo. Kasi ako naniniwala na ang anak ay regalo ng Diyos. Ako if I may add, 13 years, hindi ako nagkakanak. Ngayon yung anak ko, magse 7 months na. Dati, tinatanong ko rin ang sarili ko, bakit marami naman dyan, hindi kayang magpamilya, pero may mga anak sila. Bakit ako hindi ako binibigyan? Pero nanghawak pa rin ako dun sa faith na, hindi, in God's time, ibibigay sa akin yun. Walang siyensa, walang kahit anong kung ano-anong mga ginawa sa katawan ko, sa katawan ng asawa ko. Nakabuo kami ng baby in a natural way. So, darating din sa iyo yun. At alam ko na pag nagkaanak ka, magiging mabuting magulang ka sa anak mo. Ano ngayon ang gusto mong iwan sa mga kabataan ngayon na talented? Kaso nga lang, walang naniniwala sa kanila doon sa talent nila. Kung ano yung makakapagpasaya sa inyo, ituloy nyo. Huwag kayong makikinig sa sasabihin ng iba. Kasi hindi kayo mapapakain ng mga yan. Kung papakinggan mo sila ng mapapakinggan, ma-autofocus ka. Kung anong gusto mo, alam mo makakapagpasaya sa'yo, yun, ituloy mo yun. Di palagi nasa ilalim tayo. Sumubok ka lang ng sumubok. Pakali mo bukas, di mo namamalayan, panalo ka na. Number 1 rule, lagi niyong tatandaan to. Kailangan niyo palagi kasama si Lord sa lahat ng bagay na gagawin niyo. Sa Kanya kayo unang magpasalamat sa kung ano mo mangyayari sa'yo. Well, maraming salamat. Grabe, nag-enjoy ako. Natawa rin ako. Diba? Kompleto itong interview natin at nalaman ko yung istorya ng buhay mo.
napakabuti mong anak at gusto ko lang i-honor at i-acknowledge yung pagiging mabuti mong anak. In spite of nakakatawa ka sa harap ng camera, pero sa likod pala nun, napakalaki ng dahilan mo kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. So, I acknowledge that to you. Kudos sa mga magulang mo na nagpalaki sa'yo ng tama, ng maayos at pinalaki kang isang mabuting tao. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.